At muli magbibigay ng divine message ang ating pastor na si Pastor Joel Lagsak. Amen. Palakpakan po natin ang ating pastor. Amen. Praise God. Ang Diyos lamang po ang mabuti. Hallelujah. Praise the holy name of our Lord Almighty. Our Lord God Almighty. Hallelujah. Praise you, Jesus. Napakabuti po ng Panginoon, no? Napakabuti ng Panginoon. Tunay nga na hindi nagbabago ang Panginoon. Kaya, nararapat lamang po na ibigay natin yung the best. Ano po? Bilang tayo po yung mga anak, mga lingkod ng Diyos, ay dapat maipakita po natin yung ating the best sa Panginoong Diyos kung tayo po ay mamumuhay na mabuti at sumusunod lagi sa kanyang kalooban. At hindi po tayo magiging katitisuran, bagkus ay meron po tayong integrity, ano po, lalo na po sa mga leader, as pastors, elders and deacons of the church and the workers, ano po, down to our members, ay dapat po makita yung maayos na pamumuhay. Kagaya po ng binasa sa kanina doon po sa ating scripture reading po, ano, sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. So kaya po yung ating pag-uusapan sa araw na ito ay patungkol po sa patungkol po sa ethics, ano po. Sa gitna niya. Boss, Ma-remote siya. bubak. Ha? Ibak mo sa remote. Ibak mo sa remote. Ayan. Sige. Yan. God ethics. Amen? So, ethics in the ministry. So, kagaya yung mga, parehas ba yun sa yung mga ganda natin damit? Merong mga, iba ba yung etiketa sa etiquettes na ito? Yung pag magandang brand, ano po. So, ibig sabihin maganda rin yung brand natin as a Christian. Di ba? Kaya dapat makikita yung kagandahan ng Panginoon. Yung image, we are created according to the image of God. Ano po? Yung hindi lang, nilikha tayong kalarawan at kawangis ng Panginoong Diyos. Kaya dapat yung po yung makita sa ating buhay. And kagaya rin sa Panginoong Yesus, we are the followers of Christ. So kapag tayo po ay followers of Christ, ibig sabihin sinusundan natin kung ano yung mga ginawa ng Panginoong Yesus, di ba? So kaya, kung sinusundan natin yung mga ginagawa, yung karakter ng Panginoong Yesus, kung ano yung kanyang mga ginawa, ay hindi tayo magkakamali sa ating mga karakter, sa ating ethics, o yung po ating tinatawag na kung meron ba tayo ng integrity, ano po. Nagalaw. Ano po, ayaw kumilos. Ayaw kumilos. Ayan, sabi po doon sa 2 Timothy, ayan, ito po yung codes of ethics for ministerial leaders of UICHGM through Acts po, ano. So kaya, yun po, tayo po ay under ng Acts, kaya meron din pong tayong mga nakailalim po tayo doon, naka-umbrella tayo, kaya meron po silang mga katuruan. Ito rin naman po ay ayon sa Biblia, kaya ayun po, sinuri po ito, pinag-aralan at pinagkaisa ng mga pastor sa body ministry po ng Acts. At ayun po,
Kaya praise God dahil tayo po ay patuloy na tinuturuan ng Panginoong Diyos pamagitan po ng mga araling ito. Salamat sa buhay ni Bishop Edwin na siya po yung bigay po nito sa atin ng pagkakataon o ng privilege na magagamit po tayo nito. Since 2017 po yung teaching na ito. So, ayan po. So, why study ethics? Bakit nga po ba natin kailangan pag-aralan ang ethics ano po? So, marahil gusto ng Panginoong Diyos na maging mabuting anak ng Diyos tayo, maging mabuting Kristiyano. Ano po? Kaya tayo po sa pamamagitan ng Bible, dito po tayo kukuha, huhugot para po tayo magkaroon ng magandang ethics ano po, or yung pong integrity. So, kapag tayo po kasi ay nandun po, ito ay inspired by the Holy Spirit, at ito po ay magagamit po natin sa sa mga doktrina po, minsan may mga kakaibang doktrina, hindi na ito naayon sa Biblia, at makakapag-reproof o para sa mga pagtatama ng ating mga kamalian, at para po sa tayo po bilang mga lingkod ng Diyos ay nandun po yung katuwiran ng Panginoong Diyos sa ating buhay, at para tayo po ay tayo po ng mga lingkod ng Diyos ay maging perfect, totally furnished unto all good works. Kaya pag sinabi ito ng perfect, perfect at totally furnished, ibig sabihin, pag nakikita po sa ating buhay yun, at tayo naging matuwid, nandun po yung integrity. Sigurado nandun po yung integrity sa ating bawat buhay. Kung paano ba tayo tinawag ng Panginoong Diyos, o kung ano ba yung nakita sa buhay natin to our life, Ayan, integrity, yun po yung ating integrity of the ministerial life. Kaya kayo po, sa ngayon, nakaupo pa lang kayo, marami yung iba may ministry na rin po, kahit nandiyan sa mga nakaupo. Pero yung sa kabuuan po ng leadership, ito po yung ginagamit para po tayo ay may guide, para tayo maturuan, at para po tayo ay manurture. Kahit sa oras nito ay ginagamit din po ang salita ng Panginoong Diyos. At ito nga po mga katuruan nito, para po tayo ay maging naka-align yung ating mga pag-uugali, yung ating mga ginagawa. Nasusundan po ba natin? Amen. Amen. So sabi po dyan, I will be true to the Judeo-Christian scripture in my preaching, teaching, and manner of living. So, kaya baka mamaya yung mga sinasabi ko o pinipreach ko at tinuturo ko ay iba naman yung pinapamuhay ko. So, ibig sabihin, wala akong ethics, wala akong integrity. Pero dahil doon sa mga naririnig nyo sa akin, yung mga tinuturo sa inyo at natutunan, naunawaan, nalaman ninyo mula sa akin, dahil ito rin naman ay mula sa Biblia, sa ating Panginoong Diyos, Kaya ibig sabihin, kung ano yung tinuturo o yung pinipreaching ko, ay ito rin po yung pinapamuhay natin. Amen? So kaya napakahalaga po bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga leader, ay tayo po ay maging example sa ating mga spiritual children. Amen? Hindi yung tayo po ay baka overpower na tayo, na-over na yung authority natin. Parang sa mga gano'n lang sa mga tatay sa tahanan. Gulpi naman makapalo si tatay, talagang latay at saka ngitim. Nangingitim, di ba? So, parang wala na yata yun sa Basta nahagip siya at talagang hatak, hagupit agad, walang sabi-sabi, walang paliwanag. So, ang maganda dun, kapag tayo ay nagtutuwid sa mga bata, sa ating mga anak, ay kausapin natin sila na, mali ang ginawa mo. Alam mo ba na may usapan tayo na kapag nakatatlong beses kang mali, ay pwede ka nang abuti ng pamalo.
O di kaya pagka nakadalawang beses na yun, mag-iingat na yun dahil pangatlo na, pag pangatlo, aabutin na siya ng pangalo. So, ma-remind mo siya. O, natandaan mo ba yung usapan natin, yung ating agreement? O sige, halika dito, tapa ka. Hindi yung hatak mo agad at pag galit na galit ka, nang talagang nanggagalaiti ka at halos mabali na yung buto ng anak mo. So, hindi po yun ang tama. Kahit sa family po natin, sa mga anak natin, hindi po yun yung tamang masasabi natin na yung ethics, ano po. Nasusundan po ba natin? Ayan. So, sabi dyan sa pangalawa, I will be true to Christian conviction as revealed in the Bible. Di po ba sabi sa Bible? Hindi yung naisip mo lang o ito yung natutunan mo sa ibang lugar o sa ibang mga kaibigan mo. So hindi o sa mga comment o sa Facebook, hindi po yon. Ang penal authority po natin ay mula sa Bible. Hindi yung baka sabihin mo ay ni-reveal ng Holy Spirit ay hindi naman pala. Kaya napakahalaga na maging maingat tayo sa pananalita at siguraduhin natin na ito talaga ay kapahayagan ng Banal na Espiritu. Amen? I will be true to Christian conviction as revealed in the Bible and to interpret to and nurtured in me by Acts and our church of UICHGM under the guidance of the Holy Spirit. So tingnan niyo po, di ba? Nandun pa rin yung Banal na Espiritu. Kasi baka mamaya nagbasa ka ng Bible, mali yung interpret mo. Kaya kailangan din ng guidance ng Holy Spirit. O yung sinabi ng kaibigan mo, eh hindi naman pala ito naka-align sa Bible. Kaya dapat maging maingat po tayo. Amen? Ayan, sabi po dyan, I will live with integrity, upholding my commitments to God, to others, to us, and to the church of UICHGM where I belong. So, kailangan po na talagang makita po sa atin yung maayos na pamumuhay with integrity po, upholding yung commitments po natin sa Panginoong Diyos. Kasi kung binigyan ka ng ministry o ng task bilang workers, hindi mo pa naman ito may sabuhay, may sagawa. So yun lang maliit na bahagi na yun ay binigay sa yung assignment ay hindi natin magawa. So paano pa po yung malaking gawain na nais ng Panginoon Diyos na ipagkaloob po. So kaya simula doon sa maliit, kung ito'y nakaya natin, sa malaki kakayanin din po natin. Amen? So yan po. I will exercise a lifestyle consistent with the teaching of Jesus. So kaya napakahalaga na magbasa tayo ng Biblia at lagi po natin itong hindi lang po natin basta basahin, kundi ating pong unawain ng gusto at hilingin natin yung guidance ng Banal na Espiritu, yung mas malawak, mas malinaw, mas malalim na pangunawa na ibibigay po sa atin ng Holy Spirit. Kasi ito po yung tagapagturo natin, ito yung ating guidance, ang Banal na Espiritu. O kung may mga bagay na hindi ka pa alam, ito yung magre-reveal ang Banal na Espiritu. Kaya napakahalaga po ng Holy Spirit sa ating bawat buhay. So, ito po ay ating laging bigyan ng pahalaga, ang Holy Spirit. Kausapin natin po palagi. At yun po, kapag tayo po ay namumuhay o nagtuturo man, o nagpapatotoo, kailangan po. At saka yung buhay natin, dapat ito ay ayon doon po sa nilakaran ng Panginoong Hesus. I will exercise a lifestyle consistent, hindi siya pag-Friday lang, kundi every day, every hour, every minute, consistent po siya. I will exercise a lifestyle consistent with the teaching of Jesus. So, ibig sabihin, related, connected doon sa mga katuruan
ng Panginoong Hesus. Amen? And giving serious attention to Acts statement and declaration. So marahil hindi po natin pakabisado yun po, mamaya ipapakita po natin o sa mga sunod na time ay ipapakita po natin yung statement of Acts, statement and declaration. So yung pong integrity of ministerial life, pasabi po dito sa I will assume responsibility for my physical and emotional health. So biruin niyo po yun, napakahalaga pala na maging aware ka o maging lagi kang, sabi nga, pag ikaw ay doon pa lang sa pagtuturo ng homiletics ay yung sa preaching clinic, bago ka tumayo, dapat physically, emotionally, tatlo po yun eh. Spiritually fit. So kung hindi ka fit, dapat nandun po yung tatlo na yun para ikaw ay talaga maging isang lingkod ng Panginoong Diyos o tagapangaral, tagapagturo. Amen? So kaya dapat aware po tayo sa ating kalusugan. Ano po? Amen po ba? So, sa ating kalusugan, hindi lamang sa physical, kundi spiritual. Baka mamaya, pagka Friday lang tayo napakabuti at talagang matulungin. Pero pagdating ng ibang araw, kapag wala na tayo, hiwalay tayo sa mga kapatiran, sa pastor, ay iba-iba na yung ating mga ginagawa. Hello? So nawa, ay ipakita po natin. So yung ating maayos magandang kalusugan, yung ating spiritual life. So maging po tayo, i-assume po natin. I will assume, bilang tayo po ay mga ministerial o itinayo ng Panginoon Diyos sa ministry ng UICHGM, dapat naroon po yung integrity. At ito'y magagawa nga po natin kung i-assume po natin yung ating kalusugan, physical and emotional health. And for my spiritual growth. So yan. So napakahalaga na dumalo tayo ng mga Bible study. Ito po pala bilang minister o na sa gawain ka ng Panginoon ay dapat sa alang-alang mo po na ikaw ay lumago spiritual. Spiritual growth and enrichment. I will strive to maintain reasonable expectation to myself. So, kailangan ma-maintain po natin, hindi yung tuwing Friday lang o pag may nakakita na elder o pastor, kundi parang dun din lang yung sa ganun sa sinabi doon sa Ephesians 6 na kahit walang nakakakita o doon sa mga trabaho natin, di ba? O may nakakita mo na supervisor o manager o walang nakakita, ay tuloy-tuloy ka pa rin sa paggawa doon sa kumpanya mo, di ba? Hindi yung pagka wala na yung supervisor, wala na yung manager, ay parang tulog ka na. Pitix na, sabi ni Brad Permin. Pagka dumating, nagyayaw-yaw ka na at nagsisigaw, kunyari parang active ka, para pa-impress ka. Yung pala, nakatingin sa CCTV yung manager, nung ka lang kumilos. Diba? So, pero tayo ng mga Christian, dapat ugaliin po natin, hindi lang sa trabaho, kundi doon po sa ating, yun nga, yung ating maayos magandang kalusugan. So, yung spiritual growth natin, dapat at ito po yung ating ma-maintain, So, at pwede rin po na yung may mga pagkakataon na mayroong, kumbaga parang sinasakal ka o mayroong binibigyan sa'yo ng mga bagay na hindi mo naman kaya, sabi dyan, and not allow others unreasonable expectation to endanger my well-being.
So kasi kung ano man yung ganun lang yung kaya natin, tapos bibigyan ka ng ano, ng hindi mo kaya, eh talagang magsalita ka agad na ito lang yung kaya ko. Baka mag-expect kayo ng ano, di ba? So yun po. I will treat a member church of Acts with Christian love and respect. O baka mamaya, ibang church na yan, sabihin natin GSMCM o kaya Pastor John, ay wala na tayong respect sa CKGM, di ba? So sabi dyan, no, napakalinaw po ito, na wala ka ng integrity pag ginawa mo yun. I will treat member church of Acts with Christian love and respect. So nasaan yung respect natin pag hindi natin sila ginalang o hindi natin sila pinagkatiwalaan? Hello? Nasaan yung ano, yung ating integrity? Di ba? At malipas ginagawa, respect pa rin ba? Ano po yun? Mamaya po, pag-usapan natin. I will treat my own congregation and parishioners with Christian love and respect. So, di ba? So, kahit na yung mga kapatiran natin, di ba, may mga kapatiran tayong pasaway, minsan, na overpower tayo, nawawala na yung respect sa kanila. So, kaya, where is the integrity? Hello? Ayan. I will treat my own congregations and parishioners with Christian love and respect. So yun po. Kaya kahit na ano po yung may mga bagay po na may mga problema talaga na kailangan ayusin. Pero hanggat pwedeng ayusin pa, pwede po nating isettle. Amen? Hindi po natin bibigyan agad ng end o ng wakas. So kaya yung love pa rin talaga kailangan nanatili. Christian love with respect. So yun po. Napakahalaga po nito. I will be good steward of my resources, managing them to live within my income. So kasi pagka gumastos tayo ng sobra-sobra doon sa ating sahod, sobra-sobra na, talagang mag-accumulate yung ating kulang. Yung ating lagi tayong mangutang. Kaya kung ang ating sahod ay ganun lang, ito, hatiin po natin, i-divide natin sa family, sa gastusin mo, o sa pang-load. Talagang kailangan wisdom mula sa Panginoon Diyos. Kasi kung talagang ito ay pagbubutihin mo yung hawak sa finance, tayo ay good steward, ano po? I will be a good steward of all my resources. So binibigyan po tayo ng Panginoong Diyos ng wisdom para tayo po ay maging isang karapat-dapat at magandang steward po sa mga resources. Hindi lamang po sa ating personal, sa ating tahanan, at maging sa church din po. Amen? Ayan. Kailangan po na para po meron tayong integrity, ay ito po, maging maayos po tayo sa ating buhay, sa pagnangasiwa ng mga blessing na binigay ng ating Panginoon Diyos. Amen. Ayan. Kaya sabi rin po dito sa may dinagdag ko lang po ito at nakita ko po dahil may kanya-kanya po tayong bahagi. Di ba? Mayroong mga pastors, may mga elders, at may mga workers o may member. Kaya sinabi dito dito po sa John 1 John chapter 2 verse 12 and 24, yung binasa kanina ni Brad Francis.
Pakibasa nga po natin. Medyo blurred sa akin. 1, 2, 3. I write unto you, little children, because your sins are forgiven you through his name's sake. I write I write to you, fathers, because you have known peace before. I write unto you, young I men, write to you, young men, overcome the wicked one. I write unto you, little children, because you have known God the Father. I have written unto you, Father, because you have known from the start. I have written unto you, young men, because you are strong, and the word of God abideth in you, and you have overcome the wicked one. Napansin po natin dalawang beses na inulit po. Ano? Amen. Ibig sabihin, kailangan Dalawa, talagang apat. doon sa mga kabataan, sa children, ay merong pagbabago doon sa pangalawa, di ba? Yung tingnan natin yung blue sa baba. Sabi niya, I write unto you, children, because your sins are forgiven you for his name's sake. So, pero kung babasahin natin sa bandang baba, meron pa siyang dinagdag. Kaya, ang pinapakita rito po na mayroon po tayong kanya-kanyang ginagawa bilang mga pastor o bilang mga member o deacon. So, kaya dapat makita rin po natin kung ano yung ating kalalagyan o yung ating kalagayan. Mamaya, nag-overlap na po tayo, di po ba? Hello? Amen. So, yun po yung nais lang po na ipakita po dyan na sa bawat miyembro po ng iglesia ay meron po siyang kanya-kanyang yung tinatawag na anong tawag dun, yung meron siyang may kanya-kanya po tayong designation. Amen? So kaya hindi po tayo dapat mag-overlap. So bilang tayo po ay bilang tayo po yung mga leader, ministerial kailangan nandun po yung integrity po natin bilang ministerial leader po sa ating ministerial life o sa ating ministerial call. Yan, ministerial call. Integrity in the ministerial call. Sabi diyan, I will support the basic belief and practices of Acts as determined by each pastor and leadership. Ayan po, di ba? I will support the basic belief and practices of Acts as determined by the pastor. Hindi, kasi po tayo nakalahok doon ng mga nag-uusap sa mga ganyan. Kagaya yung mga nakaraan tungkol doon sa doctrine o yung tungkol doon sa mga pagkakaiba ng paniniwala o kaya nagkaisa na lang po doon sa common bali yung pong kung saan magkakaisa yung acts, yun po yung ipinupurso ng body ministry. At ito po yung pinagkaisahan po ng mga pastor. I will support the basic belief and the practices of Acts as determined by the pastors and leadership. So kaya napakalaga po na bilang tayo po ay kasama sa body ministry, ay palagi tayo pong uma-attend kapag may mga pagpulong. O lalo na po kung may mga pag-aaral o yung seminar. O lalo na po bilang tayo po ay mga leader na napakahalaga na tayo po ay ma-train as pastor doon po sa theological school na ating pong
binibigay po ng ni Bishop Edwin. So salamat sa Panginoon Diyos dahil tayo po rito, sila Pastor Miriam, Pastor Roger, Pastor Daniel, ay nakapag-take na po nito. Bagamat yung sasabihin natin na mayroong parang kulang, pero kahit na kaunti lang yung nadagdag sa atin, at least mayroong nadagdag tayo na karunungan. Pero sa akin po, talagang malaking pong tulong ang body ministry ng Acts dahil sa mga teaching na ibinigay po sa atin simula noong 2013 po ay nagagamit po natin hanggang ngayon. So ito po, 2017 ay dahil lang nakaraan natin ngayong buwan ito ay patungkol sa ethics. Di ba yung nakaraan ay na tinalakay sunod na 2 linggo ni Pastor Daniel, si Sister Maris at si Sister Ruby. Ayun po, yung patungkol doon sa related sa teaching na ito. Kaya ito po ay napakahalaga na meron tayong integrity sa ministerial, yung pagkatawag po sa atin. Kaya sabi diyan, I will support the basic belief and practices of Acts as determined by its pastors and leadership. So, integrity in the ministerial call, I will respect the privacy of individual and will not divulge information obtain in confidential without express permission. However, when the individual is danger to self or others, I will take appropriate action, even when this break confidentiality. So meron po talaga siyang minsan pag may pagkakataon talaga na kailangan gawin mo yung kung ano yung nararapat. Pero hanggat maaari po ay hindi po natin talaga ilalantad o ibubulgar kung ano man yung napag-usapan o kasabihin natin, nagka-counseling ka. Tapos sa pag-counsel mo, pagkatapos ko, pinagkikwento mo yung mga sinabi nung nagpa-counsel sa'yo. So mali po yun. Dapat sikreto, ikaw lang at ang Panginoon Diyos ang nakakalam nun at saka yung kausap mo. Hindi mo na ito dapat ilabas. Ang importante lang doon siya ay na-comfort siya, ay naalis yung depress niya, yung stress, at nalapit ulit siya, na-restore siya sa ating Panginoong Diyos. Pero kung pagkatapos nung na-restore siya, tapos pinagsasabi mo, wala. So, wala kang integrity. Kaya bilang tayo po ay mga leader, kung meron tayong kinakausap ng mga kapatid natin na may mga problema, sa atin na lang yun. Hindi po tayo dapat maging marites. Bilang leader po ay dapat malawak yung ating at yung wisdom na binigay ng Lord ay gamitin po natin. I will respect the privacy of the individual and will not divulge so information obtained in confidence without express permission. However, when an individual is in danger to self or others, I will take appropriate action. So yun po, kailangan, hindi po, kung talagang kinakailangan sa pagkakataon, gawin po natin. Ano po? Pwede po, kaya yung tubig. Natutuyo yung ano po. Amen. Dito po tayo sa okay. I will report all cases of suspected member abuse. So, meron po bang na-abuse? Kailangan i-report po natin kung mayroong makita tayo ng mga abuse. Ang problema kung tayo mismo yung nag-aabuso sa kapangyarihan, sa authority na meron tayo. Diba? So where is the integrity? I will report all
cases of suspected member abuse. I will not exchange or tolerate scandalous, malicious, or inaccurate information concerning others. Thank you, dalawa na. Salamat. Kaya mo, ubus ko ito. So, ayan po, napakahalaga na kung meron tayong integrity, hindi po natin gagamitin yung ating power na tayo mismo ang mga abuso. Lalo na kung nakakita tayo ng may nagkakaroon ng mga trouble o hindi pagkakaunawaan at merong naabuso, ano po? Ano ba yung mga abuso? Kagaya ng pinag-aralan natin ng nakaraan, merong sexual abuse. Di ba? So, yan, nandito rin po, connected, ano? Na hindi po dapat natin yung sarilinin pag nakita natin, i-report natin sa pastor. Hello? Unless yung ikaw yung gumawa, hindi mo kayang i-report, di ba? So, kaya, I will not exchange or tolerate scandalous, malicious, and or inaccurate information. So, kung may mga maling mga sinabi, walang katotohanan, mga kabuluhan ang pinagsabi para doon sa elder o sa deacon, so kailangan siguraduhin mo at imbestigahan mo kung ano ba talaga yung tama para hindi ka makapag-report ng mali. Amen? So, I will give credit to the source, to all sources quoted to extensive paraphrase in the sermon and prepared papers. So bilang ano po, may talagang nandun yung kasigasigan mo, yung kumbaga kagustuhan. Kaya kahit talagang isinulat mo pa sa papel para may isaayos po lahat at matandaan mo lahat. Amen? So kaya yan, kung meron po kayong mga narinig sa mga turo, mga teaching, at meron po kayong gustong mas halongkatin pa, palalimin o tanungin, ano po, parang mali yata yung pastor Pag-usapan po natin yan. Kung meron po kayong mga katanungan, ano po, I will read it for source, all sources quoted or extensively paraphrase. Amen? So dito po sa sunod, I acknowledge that education is a lifelong process and will seek out opportunities to continue to grow specifically, spiritually, and in ministry skills such as by attendance in our Sunday school. So yan po, napakahalaga yung pag-aaral po talaga. Ito man ay mga Bible study, ito man ay mga seminar, ano po. Ay napakahalaga, lalo na po yung long terms ng mga pag-aaral. Diba? Dito sa UICHD, meron po tayong mga long term na pag-aaral. Kaya discipleship training, mahaba po yun, yung ating School of Prophecy. Yan po yung mga long term na mga pag-aaral. Seminar. O yung ginawa din po natin na dinaanan lang po natin dito sa pulpito dahil hindi tayo makita ng magandang oras. Kasi pagka nag-set tayo ng araw, ng oras, kunti lang yung makaka-attend. Pero dahil Friday, nandito kayo lahat, kaya minabuti namin na ito ay i-daos at ipakinig sa inyo sa ganitong mga pagkakataon na Friday. Amen? Meron po kayong sabihin? Tinawag ako sabi ko, Pastor, sabi niya, may tumawag sa akin. Holy Spirit. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Continue guide us. Hallelujah. So, kailangan i-acknowledge po natin yung mga lifelong process. Hindi yung kahapon ka lang nag-Bible study o isang linggo ka pa lang, isang buwan ka pa lang, gusto mo na agad na mag-preach. Hello?
So napakahaba pa po nung kailangang lakaran mo. Proseso. Kaya hindi po pwede yung shortcut. Kailangan nasa process po talaga. Lahat ng bagay ay dumadaan sa process. Mas maganda. Kasi pag shortcut, hilaw. Amen? So ayan. Kapko. Ano yan? Pag sa gulay, masarap yun kasi masustansya siya. So ayan. Continue to grow spiritually and in ministry skills such as by attendance. So kaya napakalaga po na hindi natin iwasan na magpunta sa Acts. Sabi yan, yung attendance natin, maging sa meeting o mga pwede nag-seminar, pag-aaral o online school. So i-grab po natin yung bawat mga pagkakataon. Dahil ito po yung ating chance para po tayo ay lumalim, lumawak yung karunungan, kaalaman na nais po ng Panginoong Diyos na tayo mas magamit sa mas malalim na paglilingkod sa Kanyang ministry. Amen? Amen. Ayan. So, I will not proselyte people through another churches. So, tinignan ko ito sa yung proselyte parang ito yung yung sa nanguha ng isda sa aquarium. Parang similar po siya doon. I will not proselyte people from other churches. I will only perform ministerial service such as wedding, funeral, baptism, anointing, pastoral counseling, and critical pastoral care. In other congregation, in the request of the current pastor and that build up the ministry and mission of the body of Christ in that place. So, ibig sabihin, kailangan po talaga na igalang po natin kung tayo man ay nanggaling sa ibang church, sa ibang yung body. So, napakahalaga po yung ating pong respect po, para nandun po yung integrity natin. Sabi po dyan, and another congregation at the request. Kailangan po nandun pa yung talagang kapahintulutan ng pastor para ganapin po yung mga bagay na yun. Amen? Kahit na marunong po tayo, ay bilang meron po tayong integrity, ay magpasako pa din po tayo doon sa pastor na nandun po, na nasa kinakasakupan natin. Amen po? Amen. Ayan. Yun po yung tinatawag na integrity. At kapag meron po tayo yan, meron po tayong etiquettes. Integrity of ministerial call. I will honor the ministry of pastors in my former church. It is inappropriate to be involved in the pastoral ministry of a congregation after living on it or upon retirement or to perform ministerial service. Former church members. Mahina kasi. Former church members. Ayan po. Amen. So, ministerial services, meron po tayo, ministerial services, or to cultivate such relationship with former church members. It is hinder the ministry of the congregation and pastor. I will only perform ministerial services such as wedding, funeral, baptism, anointing, pastoral counseling, and critical pastor's care, or the request of the current pastor. You mean next? Sige po, tayo naman po magbasa sabay-sabay. 1, 2, 3. Whenever serving in the category of ministerial leadership,
Amen. So, sinasabi po dyan na I will not exert undue influence in the internal working of the body of the ministry. So kaya kailangan maging maingat din po tayo na baka mamaya meron na po tayong mga ginagawa na mali, hindi na pala ito naaayon doon. So kaya napakiramdaman po din natin kung ano yung ating mga ginagawa para maging maayos po yung lahat. Amen? Sabi yan, in the event of complaint against me, so meron po ba against dito sa akin? Hello? In the event, lalo lang po sa body, sa ibang mga church, baka may nag-complain sa akin. In the event of the complaint against me, I will participate in the acts process for dealing with complaint of ministerial misconduct. So, kaya, kung mayroong mga mali sa atin, ay huwag tayong matakot. Kung kailangang i-process po sa body ministry, dahil ito ay sakop noon, pwede po sabi dyan, di ba sinasabi dyan, dahil tayo may integrity, I will participate. Hindi yung pagka nagpatawag ng meeting dahil merong gusto kang itanong sa'yo o merong gusto siya sa atin ay wala ka, hindi ka absent. Di po ba? So mali yun, dapat nandun po tayo para mas malinawan ng buong body. Amen. So in the event, sabi dyan, in the event of complaint against me, mamaya mali na yung panguna ni Pastor Joel. Di po ba? I will participate in the acts process. Kasi mayroong mga case po na nangyari at nandun naman po yung pag-attend ng pastor na yun. At yung napag-decisionan na lang po na siya po ay hindi po, kumbaga nag-decision yung body, yung mga pastors, yung leadership, na kasi hindi na po yan sakop. May mga bagay na may limitasyon. Kaya hanggang doon lang po yung acts. Kapag sinabi po nung local church, ito kasi yung ganun ito kasi yung ganyan. So kaya kung hindi po niya gustong dahil mayroong ibang government ang ating church, di ba? So kung ito'y nakaka-apekto sa ating church, kaya yun po yung naging daan para hindi na po ituloy yung case na yun. Amen? So pero hanggat maaari talagang nandun po tayo na nagpapasakop bilang sila po yung mga pinili ng Panginoon Diyos as a body, ano po. Ito naman po yung patungkol sa relationship, ano po. Integrity in the ministerial relationship. Sorry po sister, hindi mo panagamit yung dito pala. So, integrity of the ministerial relationship. Fiduciary responsibility. So, I will not be misuse. Yung fiduciary ay tinanong ko kay Mr. Google, ay related po siya sa trust, kaya pinulang ko yung trust. Opo, related siya doon sa trust. So, kumbaga, bilang leader ka, bilang pastor ka, nandun po na talagang yung tiwala, yung ano po sa'yo, ay inilagay sa'yo, kaya dapat hindi mo naman ito abusuhin. Hindi mo naman ito i-misuse, I will not misuse the trust placed in me and the unique power inherent in my role by exploiting in any way those to seek my help or care. Baka mamaya, ma-misuse mo yung power o yung authority na ibinigay sa'yo ng church. Diba?
So I will not use my office or authority to apply influence upon a parishioner or others in order to give loan or financial gain that would personally benefits me. So ayan. Minsan, pag tayo ay ginagamit natin yung tayo ay membro, tayo ay pastor, para dahil sa matinding pangangailangan natin, di ba? Pero sabi diyan, I will not use my office or authority to apply influence upon parishioner or others in order to, ayun tungkol sa mga loan, yung gift. Pastor, baka pili ka namang mag-join, anong tawag doon? Para makapag-loan? Guarantor. Pastor, baka pili ka makapag-guarantor. I will not use my office. Diba? So kasi sinasabi rin sa Bible na hindi tama po ito. Kaya dapat po maging malinaw sa atin. So hindi ko naman po dinidiscourage yung talagang mga nangangailangan nito. Pero pag dumating yung time na nagipit, umalis siya, nawala siya, so sa yung responsibility yun. Kaya yun po, maging aware po tayo. Amen? O mag-isa, iba pang mga pamamaraan, financial gain or personal benefits for me. Kaya yun po, malinaw po ba? Medyo ano po ito, parang matalas, masakit, pero pagka tinanggap po natin at naunawa natin, ito ay parang meron tayo ulit na pag nilagay mo ay masakit pero mahapdi, pero pagkatapos ng isang araw, dalawang araw, tatlong araw, magaling na. Di mo ba? So ganun po ang salita ng Panginoong Diyos. Huwag po kayong magalit kay Pastor kasi ito yung, kung kailangan po natin magkaroon ng integrity, ay ito po yung ating dapat na gawin. I will not expect to nor seek financial favor or gratuities because of my position. So, kumbaga, yun nga, parang gano'n din, yung same logic. Dahil, Brad, baka pwedeng ako'y tulungan mo kasi wala akong pera pong padala eh. Pwede ba? So siyempre nahiya dahil pastor ka, nahiya siya, di ba? Kaya gagawin na lang niya. So I will not expect nor seek financial favor or gratuities because of my position. Malinaw po ba? Hello? Amen. I will be responsible and honest in the management of all resources and funds entrusted to my care in the course of my position. So yun po, dapat talaga na mag-maingat po tayo paghawak ng finance na meron tayo, lalo na po yung finance ng church po, ano? So hindi po natin ito dapat magamit sa mga personal use. Sabi diyan, ano po, I will be responsible. So kailangan maging matalas, malinaw yung ating pag-iisip pagpatungkol na po dyan sa mga bagay na yan. I will be responsible and honest in the management of resources. So maging ito po ay hindi lang financially, sabi niya resources and fund entrusted to my care. Kahit na yung mga silya na yan, pagka mayroong nandun talagang gusto yung masira. Wag mong yan dyan sa dito sa yung sa bus, tiles ay ang bigat niya. Dapat maging maging aware ka dahil alam mo na yun ay babagsak, masisira, di sabihan mo na siya. Kaya I will not expect nor seek financial magbumalik yata, ano? Ito na pala sa baba. In the management of all resources and funds entrusted to my care. Yun po, napakahalaga po noon. I will not enter into dual relationship with parishioners that result a conflict
of interest that could personally benefit me. Ano po ba yung nakita natin dito? Dual relationship. Hello? Pwede po ba ito dun sa yung may girlfriend doon sa Pilipinas, tapos may girlfriend din dito? May asawa sa Pinas, may tapos may relationship. Iwalay naman. Siyempre, iwalay. Kaya andito Kumbaga, alam mo na may asawa siya, tapos meron ditong siya, inaalaw mo dahil lagi kanyang niyayaya, pinapakain, di ba? Inaalaw mo na, pastor ka o elder ka. Alam mo na may asawa siya sa Pilipinas, naliligaw siya dito, di ba? So, nagiging result po yun ng conflict. I will not enter into dual relationship with a parishioner that result a conflict of interest that could personal benefits me. Oh, yan na yun. Ayun po yun, nakakapag-benefits ka. Oo. I will not engage in pastoral counseling that extend beyond the limit of my training. So kung hanggang doon lang yung kaalaman mo sa pag-counsel, at pag mayroong mabigat, Pastor, paano ba ito? Pwede ba? Ikaw na yung hindi ko kaya ito eh. Services. O sabihin mo, tawagan mo si Pastor po, si Bishop Edwin. Bishop, paano ba ito? Tulungan mo ako. May mga pagkakataon kung gano'n pagka talagang hindi na natin kaya, humingi tayo ng advice sa mga higher Critical na pa. pastors or bishop. I will not engage in pastoral counseling that extend beyond the limit of my training and experience. Will use appropriate consulting and referral services. Yan po, para meron tayong integrity sa ating yung relationship po natin. It is unethical to take advantage of the vulnerability of any person by causing that person to engage in sexual activity or conduct with me. I will not. So, may mga pagkakataon po, di ba, na yan, merong, wala namang may crush sa akin dito, no, di ba? Lulo ka na, Pastor, bakit nagsasalita ka pa ng ganyan? Pwede pa si Pastor Daniel. Pero, ayan, kung meron mang gano'n, ano po, huwag po natin i-allow. Sabi niya, it is unethical to take advantage. Si Pastor Daniel, mas bata at mas pogi pa eh. Ice cream mo. Pero, nagalit si Sister Maris. Bubutasin daw niya ang game ko lang eh. Bubutasin daw. So, hindi po tayo dapat mag-take advantage. Kahit na po yung mga pastor natin ay pogi, hindi naman po kayo dapat kailangan po natin pangalagaan din ang integrity ng ating mga leaders, mga pastor po. So even me, hindi ako papayag. Tatakbo ako. Pagkain mo na. Pagtakbo yan pa, kumuha ng pwelo, pabalik. So, yan po. Kailangan po natin hindi i-take advantage po yung mga, lalo na po yung ating mga nagagandang dilag dito po sa UICHGM. Ano po, wala mga ano po sila, mga unique. Talagang wonderfully created by God. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Amen. You're amazing. Kayo po ay mga magandang nilikha ng Panginoong Diyos. Kaya, kung meron na po mga nagpaparamdam na sa inyo, huwag niyo pong pansinin. You know? So, it is not unethical po. It is unethical for us to take advantage
sa inyo. I-review ko agad. In Jesus' name, ikaw ang spirito ng lust in the flesh, I rebuke you in Jesus' name. With full authority pa, in Jesus' name, wala kang kapangyarihan sa akin. Hindi naman kaya sa review pass. Ha? Kaya sa review. Bago yun. Baka mayroon na siya yung tao na stronghold. So, kailangan para meron tayong authority, nandun yung holiness and righteousness sa ating buhay. Yun po yung sikreto para tayo yung makapag-review. So, yung sinasabi ni Pastora, yun yung mga Christian na kita-kita. Kaya kahit anong review niya, Hindi na madala. nakakabay pa rin. Bakit mo pinapalis? Friend tayo eh. Diba? So, kaya, ayan. Amen? Tama yung intention na So, unethical to take advantage po talaga. Causing that person to engage in sexual activity or conduct with me. I will not engage in sexual activity with any person other than my wife. Malayo siya sa Pilipinas. Pero maghintay pa rin ako. Malapit na. Malapit na po ako makauwi. So, except, other than my wife. Such behavior would be especially scandalous within the church or ministry, agency, or service. So yun po, malinaw po, di ba? Na wag po nating iwasan na tayo po ay magkaroon ng abominable things na ginagawa po natin. Yung mga karumal-dumal na gawain sa harap ng Panginoon. Tayo po yung mga anak, followers of Christ, mga anak ng Diyos. Amen? Ay, naku, natapos na po. Ayan, I will not engage in any form of member or child abuse, sexual abuse, physical abuse, or emotional abuse. Sexual abuse, yung napag-aralan natin, di ba? Yung sabihin mo, sister, ang ganda mo naman. Parang pag hindi niya po yun na-accept o nagalit siya, sexual abuse yun. Eh kung pogi ka, kinikilig din siya. So, pag pangit yung nagsabi, sexual abuse yun kasi nagalit siya sa'yo. So, dapat maging pares tayo ng patas. Kahit na pangit o pogi, pagka Paul yung sinabi niya, kapatid, ano ba yan? Sasabihin kita kay pastor. So, sa mga kapatiran po, di ba? Sa member. Hindi lang sa child. O, di ba yung pinag-aralan natin dalawang nakaraang linggo? Meron child abuse doon. Umalis yung nanay, tatay, magkasama, may sinundo. Yung palang pinag-iwanan, leader pa naman ng church, ay inabuse yung anak. So nalaman after how many years? 5 years ba? 3 years plus. 3 years? Pero yun yun, na inabuse pala yung anak. 21 nangyari. Kaya yun po, na nawa hindi po sumapit sa atin yung ganito at kung dumating naman yung panunokso ni Satan, ay hindi po natin ito paintulutan. I will not engage, sabi diyan, in any form of member. Marahil may mga member din tayo na naabuso. Kaya dapat maging maingatin po tayo sa karapatan ng ating mga miyembro. So, para nandun yung integrity na nais ng Panginoon Diyos sa atin. Talagang pairalin po natin palagi yung pagmamahal. Amen? Child abuse o yung mga member natin na naabuso, yung physical abuse o emotional abuse. Yun po. So, ayan. So, glory to God. Lord, be glorified in our lives. Amen. So, salamat po sa Panginoon Diyos. Maraming po tayo natutunan. Thank you. Glory to God. Thank you, Pastor Edwin. Bishop Edwin. Maraming salamat muli sa buhay ni Bishop Edwin na ating pong na-benefit yung mga turo po ni Bishop Edwin. So, salamat po sa kanya. Amen. Amen.
God bless. Sige po, magsitayo tayo at tayo manalangin. Salamat sa Panginoon Diyos. Hallelujah. Glory. Praise your holy name, Lord. Ama, maraming salamat sa oras nito. Dahil minsan na naman, Panginoon, ay tinuruan mo kami patungkol sa mga code of ethics. At bilang po yung mga lingkod, mga anak mo, followers of Christ, ay Lord God, nawa, na natandaan po namin ang lahat ng ito. At gawin po namin yung magandang ugali bilang Kristiyano, bilang mga anak mo, bilang followers of Christ, ay magkaroon po kami ng integrity. Yes, Lord God, at ano man yung mga natutunan namin, na napansin namin, na may mali pala kami sa mga ganung bagay, Holy Spirit, remind us sa oras na ito ay muli ma-encounter namin ang mga bagay nito para hindi na po namin magawa. Thank you, Holy Spirit, dahil ikaw po yung nagturo sa amin, ikaw yung nag-remind sa mga bagay na may nagawa po pala kami na foul sa aming mga kapatiran, sa aming ministry, sa iyong mga lingkod, Panginoon. Lord, salamat dahil ang banal ng Espiritu yung nagre-remind para sa mga susunod na pagkakataon ay magawa na po namin yung the best. Para ikaw po ay aming patuloy na maparangalan at mapaglingkuran ng buong puso. Kaya salamat po, Lord God, sa mga katuruan ito, Lord, na ibinigay po sa amin ni Bishop Edwin. Lord God, continue bless, guide, and protect, and let the continuous anointing of your Holy Spirit be upon Bishop Edwin. Sana naman po, dako siya naroon sa oras nito, Panginoon. At ginagamit mo po sa kanyang ministry, mga kapulisan, mga liptis, sa mga rights, Lord God, sa mga governmental or non-governmental na mga mamamayan, Panginoon. Lord, salamat po dahil napakalawak po ng kanyang ministry, kaya patuloy niyo po siyang bigyan ng malakas, magandang kalusugan. And the continuous anointing of your Holy Spirit. Maging si Pastor po, Lord, na aming munang pastor po, nag-found ng UIC HGM, Panginoon. Ay aming pinagpipray, Lord, na kayo po yung magpala sa kanya. Patuloy po niyo siyang ingatan, gabayan, patnubayan at pagpalain. At yung mga ministry rin po na yung pinagkaloob, pinagkatiwala sa kanya, Panginoon, ay kayo po yung mag-ingat at magpala, Panginoon. Pagyamanin po ang mga ministry niya. Salamat po, Lord, sa iyong mga lingkod na ito, sa iglesia ito, sa buhay po nila, Pastor Daniel, Pastor Roger, Pastor Amaria, matanging lingkod, Lord. Salamat po, Lord God, down to the elders and deacon and members and workers of this church. Salamat po, Lord, sa kanilang bawat buhay na kami po ay muli tinuruan mo po ng mga kabagong teaching, Lord God, para magkaroon po kami ng integrity at maging kagamit-gamit sa mas malawak, mas malalim na paglilingkod sa dakilang gawain. Kaya maraming salamat nawa ito, Panginoon, ay ingatan po namin at covered it by the blood of Jesus para hindi po ito maaga ng kaaway, bagkos ay ito'y aming may apply. Lalo na po sa pagkakataon na ito ay aming kailangan. Lalo na po yung mga bagay na may kamalian kami sa una, Panginoon, na sa pamagitan ng teaching ito ay tinama mo na po, kaya itatama na po namin, Panginoon. Amen. Maraming salamat, Lord, sa ilangan po muli ang kapurihan, kapangyarihan, kalawalatian, magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Maraming salamat po sa buhay ng ating pastor na si Pastor Joel. Ano niyo po ba ang nakuha niyo po ba ang bahagi na mensahe na ibinigay ng Panginoon sa atin? Amen. Ako nakuha ko rin kasi mula nang tinanggap ko si Lord sa buhay ko. Kasi andun yun sa buhay natin na sinasabi ni Pastor, pag galit ka, kung ano hawakan mo, ipapalo mo sana. Dati ganun po ako. Pag galit ako, lahat ng masamang ilalabas ko sa bibig ko. Pero simula po nang tinanggap ko si Lord sa buhay ko, yung pagtitimpi, nandun na po. Yung gusto mong gawin, pero inuna mo si Lord, nagdasal ka, hindi mo magagawa yun. Kasi nandyan si Lord. Amen. Bibigay po noon uli natin si Sister Ruby para sa short exhortation. Isang mapagpalang umaga po. Kinakabahan na naman ako. Sige po, sandali po tayong manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, Lord God, muli kami ay narito upang pag-aralan ng salita mo sa oras na ito about giving, Panginoon.
Samahan niyo po ang inyong lingkod, Lord God, ang banal na Espiritu nawa, ang sumama magsalita para sa akin, Lord God, sa oras na ito upang maihayag ang gusto mong